Good day mga kanegosyo. Ito nga pala yung sari-sari store ko na lagi kong kinukwento mga kanegosyo. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng una kong negosyo, sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental, hanggang ngayon nagninegosyo pa rin mga kanegosyo. Eto kung nagsisimula ka palang magnegosyo, sigurado marami kang matututunan kasi ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala akong magnegosyo. Kung may negosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Negosyong sari-sari store mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Pang-anim akong sari-sari store mga kanegosyo na nakapaligid sa TIP. Bakit sari-sari store? Una, hindi ako marunong magluto. Tapos sobrang dali buksan ng sari-sari store. Yan nga yung tinawag na pambansang negosyo eh. Na kapag nagbukas ka ng sari-sari store ngayon, kapag nakitang kumikita ka, automatic ang daling gayahin. May katabi ka ng sari-sari store after a week. Ang purpose ko lang nun talaga matuto sa pagninegosyo. Hindi ko talaga core gift yung sari-sari store. Gusto ko lang talaga matutong malugi, matutong ma-stress. At nagkataon mga kanegosyo, naitayo ko siya sa community, na merong community, sa lugar na merong community. Ang community yung pinaglilingkuran ko, college student. At sa aming 6 na sari-sari store, laging mahal yung benta ko. Mahal ako ng 5 piso, mahal ako ng 2, 3, kumpara sa 5 nagsasari-sari store din. Alam ng customer ko yan mga kanegosyo, pero sa akin pa rin sila bumibili dahil malupit yung serbisyo ko. Yung sari-sari store ko na yan, tambayan niya ng college student. Diyan sila, pag break time, diyan sila tumatambay. Kumbaga parang, ayan, malapit lang sa school ko yan eh. Diyan sila nag-yosi break, study break. Kumbaga naging second home na ng mga college student yung tindahan kong yan. At ang natutunan ko sa sari-sari store mga kanegosyo, walang focus in one. Hindi natin may scale up sa level 2 business model yan. Hindi natin yan ma-apply ng franchising business model, distribution business model. Hindi natin ma-apply ng manpower, software licensing. Habang buhay kang reseller sa sari-sari store mga kanegosyo. At hindi totoo na ang sari-sari store kapag lumaki, magiging grocery store. Mali po mga kanegosyo. Dahil magkaiba ng business model ang sari-sari store at grocery store mga kanegosyo. Ang sari-sari store business model, mamimili ka muna ng produkto maglalabas ka muna ng pera at kikita ka lang the moment na nabenta mo na yung produktong pinamili mo. Sa grocery store, platform business model. Ibig sabihin, magbabagsak muna si supplier sa may-ari ng grocery store at babayaran niya to within 3 to 4 months pa, 90 to 120 days mga kanegosyo. Cash flow gaming. Panalo sa cash flow dito yung may-ari ng grocery store. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera. Sa grocery store, mga kanegosyo, bago magbayad yung may-ari ng grocery store sa supplier, mapapaikot niya muna yung pera within 3 to 4 months. Pwede niyang gamitin pambayad ng bills, ng kuryente, tubig, pambayad ng empleyado niya, pampasahod niya, pambayad sa rentang inupahan niya, or mabilis na transaction na magpapaikot ng pera, nakikita siya ng
nakikita siya. Parang umutang sa bangko yung may-ari ng grocery store na walang interest sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Postpaid mga kanegosyo. Babagsakan ka ni supplier, babayaran mo si supplier within 3 to 4 months. Same lang ng business model ang grocery store tsaka hardware mga kanegosyo. Sa grocery store, hindi ka nga lang makapag-markup na malaki. Sa hardware, pati yung mga produkto nila, minamarkupan pa nila ng 20 to 30%. Tapos, naka-postpaid pa yon. Kaya panalo talaga yung may-ari ng hardware. Kaya kung magsisimula ka pala magnegosyo, sikapin mo mag-focus in one, hanapin yung community ng mayaman, i-scale up sa level 2 business model yung negosyo natin, applyan niya ng franchising business model, distribution, manpower, software, licensing. Pang-apat, kailangan nating gumawa ng original content mga kanegosyo. Dahil bilang negosyante, kasama na sa trabaho natin gumawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin tong video ko, comment ka lang, sabihin mo sari-sari store kung may negosyo ka rin sari-sari store. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.